At bilang paghahanda nga sa posibilidad na bumagsak nga ang debris o bahagi ng rocket na yan ng North Korea sa karagatan ng Pilipinas, ipinakalat na sa rehiyon ng Kabikulan ang tinatawag na Quick Response and Recovery Teams. Mula sa lungsod ng Legazpi, lalawigan ng Albay, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol. Mike, wala pa mang definite na schedule kung kailan talaga ang rocket launch ng North Korea. Nagsiguro ng Office of Civil Defense sa Bicol. Kanina, idineploy na nila sa iba't ibang lugar sa rehiyon ang Quick Response and Recovery Team na naatasang mag-recover ng debris kung sakaling ang babagsak ito sa Bicol Region. Stay safe, no? Walang matapang dito, ha? Keep safe, follow instructions. Sila ang Quick Response and Recovery Teams na binuo ng OCD dito sa Bicol. Sila ang magbabantay at tanging otorisado na mag-recover ng debris sakaling may bumagsak sa kalupaan ng Kabikulan. Base sa pangamba ng NDRRMC sa posibilidad na mag-overshoot ang rocket ng North Korea. Ang Special Rescue Unit ng BFP handang-handa na sa kanilang CBRN o Chemical, Biological, Radiological at Nuclear suit kahit pa naniniwalang Philippine Nuclear Research Institute na hindi radioactive ang debris. Purpose of this suit is yung to avoid them from contamination from any harmful chemicals. Dito sila magbe-breathe. So dito papasok yung hangin and then if ever yung hangin is contaminated, ito ang i-filter niya ito. Masaya naman kami na naging part kami ng ganitong team. Kanina, tumulak na ang team sa iba't ibang lugar sa Bicol kabilang na ang Catanduanes. Mananatili ang Quick Response and Recovery Team na ito sa Vira, Catanduanes hanggang matapos ang rocket launch. Pero bago pa man ang deployment ng QRRT, full force ang mga hepe ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na kabilang sa operasyon sa isinagawang coordinating conference. Our Philippine Radiological Plan has been already on standby, will be implemented as necessary. The local chief executive should be more vigilant in the respective jurisdictional area. Hindi gaya sa Cagayan. Dito, hindi pa ipatutupad bukas ang no-fly zone, no fishing at no sailing zone. Pero sa araw mismo ng rocket launch, bawal na ang paglalayag. To assure the public, there are no communities directly affected. We are just here to prepare and be ready to respond in case na merong overshoot. Nagsagawa rin ng briefing kaugnay sa mga posibleng mangyari sa rocket launch ang PDRRMC sa probinsya ng Catanduanes na isa rin sa posibleng tamaan ng debris sakaling mag-overshoot ang North Korean rocket. Hindi pa rin sila nagbaba ng no sailing at no fishing policy sa ngayon. Mike, payo pa rin ang RDRRMC manatiling kalmado sa kabilangan ng sitwasyon na ito at manatili rin nakatutok sa mga balita sa radyo at telebisyon para sa anumang anunsyo o advisory na manggagaling nga sa Office of Civil Defense. Mike? Maraming salamat, Marisol Abduraman. Isa sa mga posibleng mahagingan ng paglipad ng rocket ng North Korea ang Santa Ana sa Cagayan. Kaya bawal muna maglayag doon simula bukas. Ang tanong ng mga residente, paano naman daw ang kanilang kabuhayan? Mula sa Santa Ana, Cagayan, nakatutok live si Joseph Mono. Joseph? Mel, pangamba ang dulot sa ilang tahimik na komunidad dito sa Santa Ana, Cagayan nung kasado na na rocket launch ng North Korea. Alam na nila na ipapatupad yung no fishing zone simula bukas April 12 hanggang April 16. Pero ang sabi nila, paano daw naman kakain yung kanilang pamilya kung hindi sila papalaot? Tahimik at simple ang pamumuhay sa Santa Ana, Cagayan. Naabutan namin ang mga batang ito na nagtatampisaw sa dagat. Ang isang ito, tahimik na gumagawa ng mga kwintas na shells. Ibebenta daw nila sa bayan. Andito tayo ngayon sa may Santa Ana, Cagayan. Literal nasa tuktok tayo ng Pilipinas ngayon sa dulong bahagi sa norte ng ating bansa. Karamihan dito sa mga nakatira dito sa bahaging ito ng Santa Ana, mga mangingisda. Kaya nga lamang, yung Santa Ana ay bahagi ng no fishing zone na ipapatupad simula April 12 hanggang 16. Ako si Joseph sa GMA. Pasensya na ho sa abala. Tinanong namin sila kung nababalitaan na nila ang nakaambang papakawala ng North Korea ng rocket sa pagitan ng April 12 hanggang 16. Ano mong pakiramdam nyo kung marinig nyo may ganun? Siyempre, natatakot pag dito buti kung mga matatanda lang ang yung mga bata madadamay.
Sabi naman po sa dagat naman. Oh, ay, sa dagat pala pabagsak. So, pag sa dagat, mas manghihil kayong kampande. Oo, Anong sabi daw sa inyo? Hindi po, mag-ano na lang daw po yung parang magbantay-bantay na lang daw po. Kung ano may awan naman po ang Diyos eh. Payo ng NDRRMC sa mga residente ng Cagayan, huwag muna maglalabas ng bahay mula April 12 hanggang 16. Bawal din mangisda. Pero sa hirap daw ng buhay nila dito, wala na raw marahil silang dapat pang katakutan. Ang tanong ngayon, paano itong hanap buhay namin sa dagat lang? Paano namin mabuhay ang pamilya namin kung mag-standby kami halos isang linggo? So, sa 12 and 16, maglalayag pa rin kayo? May posibilidad kasi baka bukas naka-schedule na kami yung palaot kami. Sa isang bahay, isang sanggol ang ipinanganak 3 oras lamang bago kami dumating doon. Isang buhay na namang aasa sa biyaya ng dagat. Pangingisda ang isa sa pangunahing ikinabubuhay ng mga taga rito. Sa kalsada, karaniwan na ang mga nagbebenta ng mga islang huli sa karagatan. Kung tutuusin kung hindi lilihis sa nakatakdang trajectory ng rocket, napapakawalan ng North Korea, sa dagat daw babagsak ang ikalawang bahagi nito. 190 nautical miles o 351.88 kilometers ang layo mula sa Santa Ana. Pero hindi inaalis ng gobyerno natin na baka lumihis ang rocket. Ang Philippine Coast Guard sa Barangay San Vicente, pinakausapan na ang mga mangingisda na sundin ang no fishing zone simula bukas. Pero ang mga mangingisda, nag-aalala. Pero ang pagkausap lang namin na kaming mga nangingisda dito ng Maralita, kung yung 4 na araw na yon, saan kami kukuha ng kakainin naman namin? Kung maaari, wag mo nang maglayag o kaya mag-ingat kung maglayag man. Sir, pwede po or hindi? Ayun po, sa mga malapit lang po siguro pwede dito sa isla. Pero sa mga malalayo siguro, yun ang i-advise natin na hindi pwede. Sa Tuguegarao, kapitolyo ng probinsya, hindi maiwasang mainis ng ilang residente sa kawalang kasiguraduhang dulot ng rocket launch. Ang ilan, sa Diyos na lamang daw, kakapit. Dapat sa kanila na lang, pataasin nila, tsaka nila ibagsak sa kanila. Para sila na lang, hindi yung magdadamay na ibang tao. Diyos na lang bahala dyan. Kung may malakas na panalagyo sa Diyos, you're safe. Nilalayo ng Diyos yan. Mel, bilang kompromiso, ayon dito sa provincial agriculturist ay papayagan yung mga mangingisda na makapaglayag doon sa tinatawag nila na municipal waters. Ito yung 15 kilometers from the shoreline. Malapit lamang yan kasi hindi daw talaga maiiwasan na hindi mag-agree yung mga mangingisda na huwag maglayag sa panahon na yun, April 12 to 16, Mel. Joseph, yung local government, wala bang ginagawa para maibsan yung takot ng mga kababayan natin dyan, Joseph? Meron ma'am silang ginagawa na information dissemination, kasi paano ka ba naman mag-aabang talaga ng isang rocket or yung debris from a rocket. So ang ginagawa ngayon is that yung information dissemination, maging alerto sila at kung ano yung gagawin nila kung halimbawa na wag naman sana na lumihis yung rocket at yung debris ay tumama sa lupa. So ang sabi ay wag hawakan niya, tawagan agad yung NDRRMC, Mel. Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Nakapaganda na rin ang lalawigan ng Aurora at yan ay sa posibleng ang pagdaan sa impabawi doon ng rocket na yan ng North Korea. Ang mga mangingisda susunod daw sa utos na wag munang pumalaot. Mula sa Baler, lalawigan ng Aurora, nakatutok live din po ito si Sandra Aguinaldo. Sandra. May handa na ang lokal na pamahalaan ng Aurora para bukas ang pagsisimula ng 5 araw na palugit na ibinigay nga ng North Korea. Kausap natin ang nagsabi na handa silang sumunod sa abiso ng pamahalaan. Naparada na ang mga bangkang ito malapit sa bunganga ng Tibag River sa Baler, Aurora. Dito kasi ang entry at exit point ng mga mangingisdang papalaot sa Pacific Ocean. Bukas, ang lugar na ito ang babantayan ng husto ng mga otoridad sa Baler. Ngayon pa nga lang, marami ng mangingisda ang hindi pumalaot at nagtiyaga na lang mamukot o maglagay ng lambat malapit sa pangpang. Pero Sir Erwin, nag-aalala kung paano itataguyod ang asawa at 2 anak kung ilang araw silang pagbabawalan ng gobyerno na pumalaot. Magpapalaot ba kayo bukas? Hindi po. Bakit? Gawa po sa testing daw po nilang papasabog ng satellite. Delikado po Delikado? Oo. Paano kayo ngayon? Wala kayong huli? Magtitis na lang po muna kasi naman po madiskrasya kami sa sa laot. Ay mo dyan, pwedeng
Si Rogelio naman, pumalaot kanina pero imbis na magtagal sa laot gaya ng dati, bumalik agad sa Pangpang. Nabalitaan na raw kasi niyan tungkol sa pagpapalipad ng rocket ng North Korea. Wala namang makakapigil doon, kaya lang sana protektahan tayo ng gobyerno kasi yung mahihirap nating mga mamamayan tulad namin, naapektuhan niyan kasi mangingisda, dyan lang kami kumikita. Dapat may isang tawag doon yung pamalit man lang, tulong ng gobyerno sa amin. Nababahala naman ang lokal na pamahalaan dahil ilang mangingisda na lumaot ang hindi pa bumabalik. Nakahanda naman ang 2 speedboat na ito para harangin kung meron mang susubok pa ring mangisda bukas. 6 to 12 o'clock yung schedule ng launching ng North Korea. Kaya ang gagawin namin, siguro after ng 12 o'clock, pwede na silang Kaya lang may restriction pa rin hanggang 10 kilometers. Sa gitna ng paghahanda ng provincial government ng Aurora, nakapag-e-enjoy pa rin naman ang ilang turista sa tabing dagat. Si Marie Grace, balikbayan mula sa Dubai, ngayon lang daw nalaman ang tungkol sa posibleng pagbagsak ng debris sa karagatan ng Aurora. But about that rocket, if posible na dito siya bumagsak, of course, medyo marami ritong mga sambahay, di ba? Apo. So it means maraming apektado. Mike, narito sa Baler ang isa sa mga Doppler radar ng Pag-asa. Pwede sana asahan ito para doon sa mga falling debris mula sa kalangitan. Pero ayon sa Pag-asa ay under maintenance po ang kanilang radar. Kaya umaasa na lamang po ang lokal na pamahalaan sa mga report ng kanilang tauhan na nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Mike? Sandra, may nakalaambang tulong na pwedeng ibigay ng lokal na pamahalaan dyan doon sa mga mangingisda. Paano kakain yung mga pamilya nga naman nila kung di sila makakapagpalaot? Meron ba nakahandang tulong pang samantalaman lang, maitawid lang lamang yan, tulad ng tulong na binibigay nila pag merong mga nabibiktima ng mga kalamidad tulad ng mga bagyo? Sandra? Yes, Mike, ngayon sa provincial government, sila ay naghahanda na sa ngayon ng pwedeng mga relief goods. Dahil ayon sa kanila, posibleng ang humaba, no? Sabi nila, what if sa paglipas pa ng 5 araw, tsaka palang magpalipad ng rocket itong North Korea. Kaya naghahandaan sila sa mga araw na susunod. Pero sa ngayon daw, sa tingin nila ay may mga nakapangisda pa kasi at meron pa namang kakainin sa mga susunod na araw. Pero pag medyo humaba-haba, yun ang pinaghahandaan nila at sila daw ay posibleng mamigay ng relief goods. Mike? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.